For the year 2025, 10 utos kay Josh. Okay, hindi pa kayo nape-pressure kasi kayo mag-opening. Unahin natin si Pepe. Si Pepe ang aga na dito. Ano po? Hindi ba kayo na-defense? Hindi ba kayo nape-pressure? Ito yung unang movie, itong opening salvo ng Viva Films for 2025. Sa ngayon po, hindi pa naman. Wala pa naman po akong nararamdamang pressure. Mas looking forward po kasi proud po kami sa kaligayahan na pwedeng ibahagi ng pelikula. Lalo na kung papanoorin siya without judgment. Yan. Kung papanoorin mo lang, kung gusto mong matawa, for laughter's sake. Yun po. Yan. Si John Lloyd. Si John Lloyd. So, John Lloyd. Yes. Siyempre, di ba, time na kayo yung unang sasalang eh. Yes. Pero siguro, laking tulong din na kakagaling lang natin sa MMFF na at manood yung mga Pilipino ng mga local movies. So, magandang pasok din to. Nakaka-tense, pero knowing naman yung acting at comedy na dala ng script at ng artista si Gerald, saka yung director na si Direk Marius na malaking tiwala ng tao sa galing niya, based dun sa pangarap kong hold up, napakaganda. So, nakakatakot lang siya kasi ako personally, first ko to na big role. So, ang tense sa akin is sana mag-crease ko yung comedy na ibinigay ko dito sa pelikula more than kung tatangkilikin siya. Kasi alam ko tatangkilikin to dahil kailangan talaga natin ng comedy sa Pilipinas. Marami ng mga komedyante, kailangan natin mag-step up. Diba? Nakita niyo naman yung mga nag-file ng COC. Dami na nila. So, grateful ako. So, pass to you, Bea Alonso. Ikaw talaga, John Lloyd. Hindi naman tinawag ako, hindi naman ako tinawag eh. Pero, pwede ka sumagot, James. Pero ano po, siguro po sa akin, ang dapat ma-pressure yung susunod sa amin. Kasi nowhere to go but up, no? Kung, hindi, pero ito ang maganda po dito kasi hindi ito katulad ng ibang comedy films. Ito mas matapang to dahil doon pa lang sa tema ng pelikula, matapang kagad yung binibigay niya. At gano'n naman talaga dapat ang comedy. Kaya proud kami dito sa pelikula to dahil pinupush namin yung boundaries. Nax, parang ako yung may gawa ng pelikula. Yan, si Janet naman, yan. Ang bongga, no? Unang pelikula. Yung mga sinasabi nila na maganda, hindi pa naman nila napapanood eh, so ewan ko kung anong sinasabi nila. Pero ako hindi naman mag-pressure. Siguro dahil ko naman inisip na ngayon ko lang nalaman na first movie siya ng Viva 2025. Siguro dahil last year pa dapat to, pero ngayon lang na-release. So hindi naman siya sinasadya. Wala, hindi naman ako nag-pressure. Feeling ko magugustuhan naman siya ng mga tao na at least kung nagustuhan yung mga gawa ko like Hold Up or yung mga commercials, magugustuhan nyo rin itong pelikula na to. And yung sinasabi ni Pepe na as long as walang judgment, parang feeling ko hindi naman siya hindi siya blasphemous. Gusto ko nang sabihin yun upfront, no? Wala kaming sinisiraan kahit anong paniniwala or dito. So, kwento lang ito tungkol sa isang tao. Isang tao lang, yung parang laban sa sarili niya or sa paniniwala niya, yung confusion niya sa mga paniniwala niya. Tapos marami namang, may mga lessons din naman dito, aside from the comedy na ina-expect. So, hindi lang siya comedy, it's a drama comedy. So, may mga lessons din, may mga matututunan din tayo. Yan, Chef Gerard. First movie ng Viva. Tapos next month daw, meron din kayo ni Tim Molina. Mukhang ikaw maging BCS star Viva. Yun, na-pressure tuloy ako. Kami pa rin isusunod, James. So nasa amin yung pressure. Then, thank you.
kay Jun. Tawag dito, of course, nagpapasalamat kami sa Viva. Especially kami ni Kim kasi among other artists, may mga bago rin kasing artists yung Viva na binibuild. So, para nandun pa kami sa roster na nagpo-produce. Isang malaking biyaya yun sa amin. Especially opening salvo ng taon. Tapos in terms of sa pressure naman, ako personally hindi ko na iniisip yung pressure. Basta may palabas, may manood, masaya na kami doon. Isa lang na masasabi ko dito sa pelikulang ito. Maganda yung tema. Sobrang ganda ng tema, yung plot. It's worth na ma-produce at saka worth it na ma-produce at worth it na mapanood. Yung tatak ng comedy nito, parang pangarap kong hold up eh. Yung matatandaan mo, hindi siya yung formula eh. Of course, umiiwas tayo sa formula. Hindi man umiiwas, pero nag-offer tayo ng bago eh. Lalo si Direk, nag-offer ng bago. Tsaka yung material nito, ano talaga ito, pinagtuunan ng pansin ng the late Sherwin, yung nagsulat na kaibigan namin. So, ito yung uli niyang nasulat bago siya mag-pass away. At ito yung, I think, ito ba yung unang pelikula ni Sherwin na sinulat? Hindi naman eh. Hindi naman, diba? Pero ito yung last. So, nung nabasa namin yung script, sabi na pamura agad kami. Sabi, ay po, siya, ito yun, ito na naman yun. Another pangarap ko mo na. But, yun nga, iniwasan na lang yung pressure. Lalo na kay Direk kasi, syempre, ang ganda nung, nung reception ng tao dun sa pangarap ko hold up eh. Pero wala na pressure kay Direk to kasi ang gusto lang naman ni Direk eh, mag-enjoy yung lahat. Hindi, ngayon nagka-pressure since sinabi mo parang ang pangarap ko hold up. Para madamay ka. Hindi, yung sensibilities ng comedy is the same. Pero yung hold up kasi, wala kang matututunan dun eh. Puro kagaguhan lang talaga yun eh. Kung napanood mo. Pero ito, since hindi ako yung nagsulat talaga, si Sherwin, maraming life lessons na sa perspective ng writer, no? Yeah. Na wala ako nun. So yun. Ambag ko dito yung comedy, pero yung mga lessons yan kay Sherwin na yan. Pero ito si Gerald, ang sipag, feeling ko ito yung pandagdag sa budget, sa kasalan. O, syempre, lahat ka na excited na, di ba? Kasi, syempre, nag-propose ka na, di ba? This year na yung kasal? Depende nga sa budget. Kung makakuha ka agad ng budget, ng maaga-aga. Sa dami yung projects, Sana dumami pa. Kasi siyempre malaking gastos ng kasal. May iba pang personal na gastusin eh. Pero yun, lahat, tama po, yung lahat ng effort namin, especially for this year, ay papunta doon sa savings para sa kasal. So, yun. Ay, invited silang lahat. Hindi. Tinap na lahat. Hindi, ayan, tawag dito. Pero yung kung isa tanong na kung ngayon taon, sana ma-push kahit sa last quarter. Yun yung goal. Pero tingnan natin. Salamat. So wala pa talaga final date. Kala nila binibitin nila na wala pa. Di naman. Hati. Kasi mayroon kaming wedding and events organizer na nakausap. So humihingi rin kami ng payo kung ano yung magandang quarter in terms sa mga kagaya, ikukumpara sa mga nahawakan nila nakasal, especially sa celebrities. So, yun. Nakabase kami doon. Pero kami ni Kim, nakabako kami doon sa idea na basta masaya, dapat masaya pati yung mga tao na kasama namin. Yung mga tao masaya ang kasama. Yeah, thank you. And syempre good luck dito sa utos kay Josh. Congratulations din kasi talagang grabe. Ito yung certified na busiest star of Viva. Thank you. More. Thank you po. Thank you, DJ. Thank you, Tito June. Maraming salamat po. Hi. So, na-banking nyo, since puro kayo mga komedyante, may mga ad-lib din ba kayo dito pag pinunod namin or stick to script sa... Pag si Direk Marius, ang director, automatic
dapat stick muna sa script. And then we'll have a next take maybe for kung may gusto kong i-get. Which is, I totally agree with that. Kasi, siyempre may gustong, hindi lang naman tayo nagpapatawa eh. May gustong puntahan yung story eh. So baka pag may inadlib ka na hindi pasok, kahit nakakatawa, hindi, dapat isa-serve natin yung purpose ng story. So, ako, naalala ko dito, halos walang masyado. Meron naman, konti lang. In-edit out ko lahat. Meron daw, pero di ba? In-edit out ko lahat. Pero totoo, no? Honest yung direct. Oo. Doon nga sa pangarap kong hold up, isang adlib lang ang pumasok ko eh. Di ba? Isa lang yung ano, di ba? Sino siya? Yun lang, ganun pa ka-ikli. Hindi naman, meron naman. Yun sinasabi niya, stick to the script. Kasi, yun nga, may sinserve na story. Pero, pagka yung adlib naman nila is hindi nakakasira dun sa flow. Minsan kasi di ba may adlib na off-character, di ba? Or off-spot dun sa buong sinasabing mensahe. So yun lang naman yung sinasabi ko, in-explain ko sa artista na. Pero pag may adlib na nakakatawa, hindi naman nakakasira sa flow. Pumapasok naman, medyo madami siyang siguro isa lang naalala niya kasi tumatak yun dun sa wala. Pero marami yung adlib doon. Na-edit out. Hindi. Meron din next day. Dito rin may mga adlib ka ng next day. Pero kasi ang naging process, since alam mo na yun, tinatanong mo na ako sa shoot eh. Pwede ko bang gawin to before mag-take? Which is dapat. Oo, para at least na-judge ko na kung okay. Ang naalala ko din naman dun sa directing style ni Direk Marius, sinasabi na sa lahat ng nandun sa crew, hindi nakakatawa tong pelikula to habang ginagawa natin. Kasi patsi-patsi naman eh. Per segment, di ba? Sinasabi niya, hindi kayo matatawa per se. Kasi as a live performer, kami dalawa ni GB, stand-up comedian kami from Comedy Manila. Ang sanay kami, yung reaction ng kaharap namin ng live. So, ang reaction namin, reaction ng staff, ng cameraman. So, nahihirapan kami nung una na mag-adjust dun sa directing style. Pero nakakatuwa kasi alam ni Direk Marius kung saan papunta yung storya. Kabisado niya, alam niya kung paano ito lang magiging nakakatawa as a whole. Dapat. O dapat. Tiwala din kami. Dapat kasi hindi niya alam saan papunta to. Huwag na mag-shoot, no? Hindi, ako naman, napalagay ko yung adlib. Hindi lang sa shoot, pati sa dubbing. Minsan, doon din nagkakaroon pa ng magic. Kasi, kunwari, tumalikod yung character ni Gerald. May lull moment. Pwedeng bigyan pa ng instruction nila direct na, bigyan mo nga ng konti pang hirit. Yun, nangyayari din yun. Tapos, hindi siya halata, pero ang ganda din. Thank you. Thank you po. Wait, sorry. May follow. Yes, Miss Anna, go ahead. Sorry. May I ask them, si Sherwin, can you tell us about what happened or when he passed away and last project niya to, if you don't mind sharing? Okay. Check nga. Si Sherwin, so nung ginagawa, simulan ko yung process na sinart namin yung writing nitong 10 utos, or naisulat niya na ng buo. So pumasok ako around 2021, doon nag-start yung meetings namin. Okay pa si Sherwin. And then sometime 2022 or 2023, sorry if hindi ko maalala exactly, na-diagnose siya. Yeah. Tapos, hindi ko alam kung lung cancer. So, na-diagnose siya ng cancer. Pero tinuloy pa rin namin. Nag-edit pa rin kami ng draft. And then last year, ayun, nag-pass away na si Sherwin. So, ang sayang lang nun, hindi niya naabutan yung premiere nito. And hindi siya nakapunta sa set. Kasi since medyo may sakit na nga siya nun, parang sabi ko sa kanya pumunta siya sa set. Doon sa mga madadaling days, no? Mga hindi masyadong stressful days para hindi siya maano. Pero yun, unfortunately hindi na siya umabot. Pero I know for a fact na magiging proud si Sherwin dito kung napanood niya. Kasi ang tagal namin nag-collaborate for this since 2021 up to 2024. So 3 years namin siyang binibigyan talaga ng oras. So
sana mapanood sa langit. Sa mga hindi din nakilala kay Sherwin, isa siya sa mga veteran comedy writers din ng ABS-CBN shows like Hoy Mulili, Home Sweetie Home, eventually punta rin siya sa Happy Together. Nasa team siya ni Derek Bobot Ortiz ng mga writers. Isa sa mga magaling ng mga comedy writers talaga. Nakasama ko siya sa Hoy Mulili as one of our head writers doon. So, to have him write this movie, tapos kasama kami minsan kasi nagsa-stand up comedy kami si Sherwin. So talagang ang laki ng ambag niya sa comedy scene sa Pilipinas. Yun ang problema pag writer kaya hindi mo alam na ang dami na pala na ambag sa comedy ng Pilipinas. So sana kung susulat niyo ito about him, let everyone know kung gaano yung tulong niya sa comedy, and to have him be the writer of this movie means a lot to us comedians. Kasi gusto natin yung legacy niya talaga tumagal, makilala siya ng maraming tao, sundan siya ng maraming writers at comedians sa Pilipinas. Idagdag ko lang din, the last, probably one of the last biggest project na head of creatives, one of the heads sa creatives, si Sherwin, is Last One Laughing. Namin nila guys, yeah. Siya sa head creatives. Yun yung huli namin trabaho ni Sherwin. Mentor rin siya. Parehas tayo. Kasi ano siya, di ba may kanya-kanya tayong writer, tapos yung mga head of creatives, may mentors. So siya yung mentor namin. Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you, Miss Ana. Maraming salamat po. Thank you, guys. Tuloy po tayo sa ating next question. From TV5 Entertainment, please welcome Sir Von Belinario. Hi, good morning. Congratulations for this movie. Siguro yung question ko for Direk and Gerald. May fear ba or alinlangan? Kasi ang sensitive na ng mga tao when it comes to comedy. Tapos ito parang may religious aspect. How do you handle that reaction na maaaring makuha from public based parang sa trailer and upon watching the movie? Sa akin, based naman din sa teaser, number one yung movie, feeling ko hindi naman siya offensive. Sensitive maybe for some, pero ultimately, I don't think sensitive naman siya. Kasi, yun nga, wala naman kami pinagtatawa ng religion or paniniwala. Again, it's just a story of one person na si Josh, na parang may confusion siya sa mga paniniwala niya. No? So, medyo hypocritical yung mga paniniwala natin. But, so parang ito yung journey niya para ma-discover yung kung ano ba yung tama o mali para sa kanya. Yung movie, tsaka yung teaser at trailer, dumaan naman ito sa sa screening ng MTRCB. And alam naman natin kung gaano ka-fit niya ng MTRCB sa mga sensitive topics like religion, tulad dun sa nangyari sa isang movie, diba? Hindi pinayagan. So the fact na pinayagan ito, walang pina-edit out sa amin, teaser, trailer, full movie, poster. Okay naman sa kanila, and alam natin na ako, Catholic ako. So, and yung mga nanood naman Catholic, yung mga nag-stream. And wala naman sila naging problem. So, feeling ko, siguro sensitive for some, pero ultimately, hindi naman siya offensive. I hope hindi naman siya offensive. And so far, parang wala naman kami nakukuha ng gano'n. Yeah. Sa amin, wala naman kaming fear kung ano yung reception ng mga manonood dito. Kasi ako personally, confident ako na maganda yung material. Kung medyo sensitive man, nalakad na maayos, papunta o patungo sa goal mismo or purpose ng storya, na makaka-relate yung manonood, matatawa pero mag-iisip. Yun yung maganda dito sa project na to eh. Matatawa pero mag-iisip, tapos matatawa ulit. Yun yung maganda dito. Hindi siya yung nakakatawa lang, tapos wala, nakakatawa lang yung pelikula eh. Hindi siya gano'n. So, tapos, in terms of fear, ano na siya eh, paano ba to? Hindi na kami yung may hawak nung kung ano yung saan papunta eh.
depende na sa paano ba mag-judge ang tao, personal basis ba? Or as in general, na demographics ba is talagang mali yung ginawa ng pelikula. Pero I think hindi siya aabot sa ganun. Ang goal naman ng ganitong klaseng tema, ang nakaka-proud lang is pag medyo ganyan yung opinion nyo na parang sensitive ba, automatic nakuha na namin yung attention. Yun yung maganda dito. So, basically nakaka-proud yung pelikula. Pwede ba akong magdagdag lang? Alam mo, hindi mo kasi tinanong, Oh, yes. Sir. Kuya Pepe. Kasi may additional. Sorry. Baka sabihin, pala mo nito ni Pepe. Sabi ko, Go lang, kakain Kuya. direct tsaka Gerald. Gusto ko lang, I just feel compelled to add. Kasi yung role ko, maaring yun yung maka-offend eh. Diba? Ang ganda nung sinabi nila direct. I think yung fear, wala naman, kasi wala naman kaming intention maka-offend. Pero kung merong ma-offend, which is a possibility, edi magsusorry tayo. And then we will explain that the intention is not to offend. The intention is to entertain and impart a lesson or lessons. Yun, kasi actually, to be completely honest, ngayon pa lang, hindi pa nga pinapalabas yung trailer, kinuwento ko pa lang sa tatay ko, tatay ko na-offend na eh. Oo, sabi niya, ano ba yan, ano? Pinopromote mo si Satanas. Bago ka naman tumanggap ng mga ganyang role, nag-loads ka na. Tapos, kahit na gano'ng paliwanag namin ng kapatid ko, di tayo, comedy lang naman yun. Kilala mo, si Marius yung gumawa. Di ba, kaibigan ni Pepe matagal na. We're trying to comfort him and assure him. Hindi, ano, talagang kontra siya talaga. Yung medyo malumanay, pero alam mo yung trouble siya. Kasi ano siya eh, sarado katoliko eh. Pero alam mo yun, syempre, mahal niya ako, kaya hindi na lang niya papanoorin. Alam mo yun, but, alam mo yun, you just, you be kind, and I just comfort him na. Sorry tayo, nagpapatawa lang tayo. To add, no? Most of it naman kasi parang out of context eh. Like, tungkol sa ano, for example, may nag-post lang ng isang post, tapos may magre-react agad ng mga negative na hindi pa naman nila napapanood yung kahit yung teaser, di pa nila napapanood nun eh, nagsasabi na title pa lang parang mocking na or blasphemy. Pero yun nga, again, this is the movie is not about certain religion or any religion. It's about one person's beliefs and confusion sa mga beliefs niya. Yun, no? Hindi siya about any religion. So, nung lumabas ako yung teaser, parang yung mga nag-react dun sa post lang na before the teaser. Hindi naman sila nag-react ng sa teaser kasi clear naman yung konteksto ng pelikula dun sa teaser. Na it's about Josh, it's not about a religion. Well, naiintindihan ko rin naman yung tatay ni Pepe kung bakit siya na-offend. Kasi inaasar siyang tatay ni Satanas. Tatay ka pala ni Satanas eh. Siguro follow-up ko doon kay Pepe. Yeah. Pepe, kamusta yung transition? Kasi syempre naging, iconic yung last role mo sa Rewind. Transition! From Yons to playing, Sintan. Kumusta? Mayroon lang kami. May bawal pa sabihin. Sorry, baka kasi magbigay ng spoilers eh. The transition for me is effortless. Smooth. To be serious, hindi ko siya naramdaman kasi yung ano po kasi, sir, sorry, ano po pangalan niya, sir? Von. Yung nakakatawa po para sa akin, wala po siyang genre or specific topic. Basta pag kunwari, tite, nakakatawa, tae, nakakatawa, nadapa, nakakatawa. So basta nakakatawa po yung isang bagay, tatanggapin ko. Hindi lang po ako, I'm not fond of violence. Pero kung nakakatawa at may gustong impart na mahalagang kwento, yung content, regardless kung anong genre, I'm gravitating towards it. Grabe, pinagtatawa na yung nadapa. Demonyo ka talaga. Doon ako sa TV eh. Nakakatawa ka lang. Kaya natawa ng tao pag nakikita.
Thank you po and congratulations in advance. Salamat din, sir. Salamat. Ang hirap, hindi mo alam kung ano sasabihin bigla ni James. Nakakakaba eh. Parang live grenade eh. Ayan po, tuloy po tayo sa ating next question. From Bandera, we have Sir Irvin Santiago. Hi, Sir Irvin. Hi, Pepe Gerald. Para sa inyo itong question. Paano yung naging dynamics nyo? Paano nyo minake sure na hindi kayo magkakaroon ng sapawan dito sa mga eksena nyo sa movie? Pepe muna. Tatawa si Pepe. Mukhang sinapawag ka talaga, Gerald. Hindi. Minsan kasi, kaya mahalaga yung magaling yung director at pinagkakatiwalaan mo to balance everything. Yung pagtimpla. Kasi may mga pagkakataon, ako aminado ko as an actor, hindi ko po napapansin, I'm not fully aware of yung extent ng ginagawa kong sa eksena. Yung director, minsan hahayaan niya at a certain extent lang. Si Marius po, ganun ang ginagawa niya sa amin. Siguro kaya po game kami kaagad ni Gerald na gumawa ng pelikula with Direct Marius. Kasi bukod sa magkaibigan kami since Rock of Ages days, tapos kaibigan ko po si Marius since high school. Tapos same wavelength. Kaya we give our full trust to our director. Kaya po para sa akin, walang nangyaring sapawan. We just be ourselves and then let the director do the rest. Thank you, Pepe. Kay Gerald. Siguro dahil alam na namin ni Pepe kung saan papunta yung utak namin tsaka yung hinga namin. Advantage na magkaibigan kami ni Pepe, advantage na kaibigan namin si Marius, advantage na magkababata sila, si Pepe at saka si Marius po, Direct Marius, magkababata talaga sila. So, and then siguro aware kami ni Pepe ever since ang training namin kasi or nakasanayan namin sa entablado or sa mundo ng teatro na ang ilalahad mo dapat ay yung istorya ng proyekto. Kasi kung hindi, it's not about may showcase ng character, pero it's not about the character actually, it's about the story of the character. So, automatic pag nagbabasa kami ng script, I bet si Pepe rin uy, pag nagkukwentuhan kami, okay yung istorya, no? Instead of, uy, okay yung role mo. Uy, okay yung role ko. Hindi, I think doon pa lang, automatic, alam mo na walang sapawan na mangyayari. Last ko na lang, Pepe and Gerald. Sa mga iconic comedians natin na talaga yung nilulook up hanggang ngayon. Buhay o patay? Pareho, buhay or patay, Pepe. Depende kung anong gusto mo mangyari. Papatayin pa. Sino ba? Ikaw, Pepe? Siyempre si Dolphy sa Pilipinas, atik, di ba? Tapos sa ibang bansa, yung mga Robin Williams. Oo. Totoo, Robin Williams. Oo, yung mga complete package. Yan. Actually, sa comedy tsaka pwede rin sa drama. Oo. Nagsasayaw, kumakanta. Oo. Actually, agree ako doon. Kasi malapit sa atin Malapit sa amin ni Pepe. Parang yun yung gusto mong maabot. Or inaabot. So, tama, Robin Williams. And then, si Robin Padilla. Ngayon, sa buhay, of course, iconic, Big Soto. Bossing, di ba? Lalo na yung pelikula niya nakaraan, The Kingdom. Iba yung pinakita ni Bossing doon. So, yun Yun yung maganda sa komedyante. Sa tawag dito, sa repertoire ng mga ginawa mo, puro comedy. Pag nagseryoso ka, talagang yung tao, gulat na gulat. Pero pagdating sa gusto mo lang tumawa ngayon, at siguradong matatawa ka sa taong to, si Babalu. Diba? Pati anak ko 4 years old, Daddy, Babalu. Yung grabe infectious, kahit konting galaw lang ng pisngi niya, ng labi niya, matatawa ka na. Laughter Factory, kumbaga, Babalu. Para sa akin. Thank you po. Sige po.
Ang paborito kong comedian si James Carahan. Balik-balik ko sana. Ay, pero sa mga modern comedians, ito po talagang dalawa. Walang halong biro Ito, aminin ko na ngayon. Kasi may top 4 po, sinasabi nila, the very best of Comedy Manila. Si GB Labrador, si James Carahan, si Red Oliero, tsaka si Victor Anastasio. Tropa naman po lahat ng yan. Pero para sa akin ko, ang top 2 dyan, GB and James. Sulat niyo po sa headline. Dahil kami yan nandito. Totoo po yun. Lagay niyo po sa headline, Pepe Herrera, plastic. Ayaw ko sabihin sa harap ni Region. Si Region, third favorite ko. Totoo yun. Okay po, thank you very much. That's it po, may pahabol po. Thank you. Salamat po, sir. Na-hurt ako doon, Pepe. Wala ako sa lista. Hindi kasi doon hindi kita nakikita ang komedyante. All-around performer, kita kinakatawa. All-around performer. Oo, seryoso. Biro ko nakakatawa din. Hindi, nakakatawa siya, nakakamangha. Doon ko na sa ibang movie, DJ. Bigyan mo na sa amin to. First project na nga lang Makikisap-saw pa ako Ayan, salamat guys. Thank you po. Maraming salamat din po. Pwede bang yung, hello, Happy New Year, Kuya Joe. Baka mas madaling sagot yun yung hindi sinusunod Pwede rin. Kasi sinusunod Ang hirap magyabang ng sinusunod. Sinusubukang sunodin. Di ako, ang automatic sa akin po, yung of course, yung Ito, yung honor your father. Hindi mo pala kabisado? Hindi. Kaya nga ako yung subject dito Yung honor your mother and father. Well, kasi, of course, nanay ko lang kasi parent yung mama ko. So, I try my best to be a good son or a fair son for my mom. O, initial pa ako. Yan po. Tapos, ano ba? Di ko rin kabisado talaga sa totoo lang. Kaya may coding ko ako Ito. Huwag kang makikiapid yung mga ganyan. Yan ba yung sinusubukan mo? Sinusubukan, sundin. Araw-araw. Siyempre, thou shalt not kill. Matik, perfect ako dun. Ay, teka. Natutunan ko nung high school. Ang pagjajakol daw, nilalabag mo yung thou shalt not kill. Kasi buhay yun. Saka thou shalt not lie. Kasi paglabas mo ng siyang, sinasabi mo naligo pa yun. Sabihin nyo, kumain lang ako, gano'n. Ang kaya mo nilabag. So, inis na yung thou shalt not kill, no? Thou shalt not kill, hindi na. Hindi ko pala na yun. Thank you for the information. Ito, alam ko kung seryosa. Pero yung thou shalt not kill, sino makakapagpatunay na para sa tao lang yan? Paano pag napatay ng lang yun? O may patay ng igis? It's debatable. Kami na natin napatay. Siguro sa amin, thou shalt not steal. Kasi para sa aming stand-up comedians, yan yung batas namin para kumopin ng ibang jokes. So kailangan sulat talaga natin. So sa mga, yan yung mga inaano namin talagang sila sa puso namin. Saka yun, thou shalt not lie. Kaya paglabas sa siya, tsako lang. Thou shalt not lie. Ako dun sa una, thou shall not have any other God other than our God. Mga kapatid, narito po ang basa. Hindi, nag-announcer to sa misa, nag-announcer to sa di ba? Saka nag-ano dito, nag-choir. O pakita mo ng mga boses mo sa choir. May boses pa yun. Choir ako! Hindi, communicate. Nag-ano po ako sa simbahan, kaya talagang kabisado ko yung commandments na yan. Pangalawa, yung thou shall not skip another commandment. May thou shall not lie ba? Meron. Ha? Meron nga? Use? Wala. Thou shalt not bear false witness. Yun yung thou shall not lie. Ay, oo nga, no? Ang galing.
Oo. Yung tema ng pelikula natin, hindi natin alam. Thou shall not, yung ano, thou shall not Kung mag-iimbento ka nung yung thou shall not Thou shall not. thou shall not steal your neighbor's wife. Yeah. Minute ako ng mic ko. Kasi baka apektado yung sound check eh. Iyon, yung thou shall not covet your neighbor's wife. Tama ba yun? Yes. Huwag kang makiapit. Alam niyo mga brothers and sisters, kaya nga ginawa ni Jesus nung lumabas si Jesus sa New Testament, dalawa na lang ang testament natin, mga kapatid. Ito yung thou shall love. Ay talaga? Thou shall love. Ayun, yung parang don't do unto others, basta ganun. Dalawa na lang. Tsaka thou shall not something. Ano? Basta dalawa na lang yun. Tungkol na lang sa pagmamahal ng kapwa-tao at pagmamahal sa sarili. Everything else will follow kasi. Yes. Ganda nun ah. Okay. Simple ng tanong, ang gulo ng mga sagot. Mali pala yung sa pumutos, dapat dalawa lang. Ako siguro, karamihan naman dito, tinatry natin lahat na wala naman taong perfecto. And then, kahit na devout Catholic ka, no, or talagang sinusunod mo yung mga tutos, walang taong perfecto. Pero siguro kung may dalawa na lang hindi ko susuwayin talaga is yung thou shall not kill, of course, and yung thou shall not have no other gods before me. Thank you. Last question na lang. Agree kami sa sinabi ni James sa Jimmy Labrador. Pwedeng magpakilala pa kayo kung sa inyong sarili kasi parang kayo mga bagong George Sabir at James Santos. Well! So, sino si George Javier at sino si Jimmy Santos? Which is which daw? Nasa may belt bag ko. Well, nag-start kami as stand-up comedians talaga. Ako, 2008. So, nag-start ako with Comedy Cartel. Actually, yung mga brainstormers na nag-add din sa comedy ng movie na to is part of Comedy Cartel. Then eventually by 2012, Comedy Manila na. And then, stand-up comedian. And then si Sherwin din yung naka-discover sa akin to be one of the writers for Going Bulilit. So, for doing stand-up, na-open up yung opportunity to write and then also to act. Tapos dyan na-stumble na yung network nila Derek Marius because of our podcast. Yan. Si James na magtutuloy na. Meron po kaming podcast sa Spotify. Ito po yung The Cool Pals. Kung hindi nyo po kami po yung host doon. Sa mga hindi po nakakaalam, sa amin po din nagsimula noong early 2024 yung viral ni Queen Yasmin, yung Esophagus. Habang tayo'y kinagdalito kayo, no? Dadaloy. Yan po, mas kilala po kami ni GB at yung buong The Cool Pals sa comedy na irreverent na parang hindi laging nasa brink of cancellation. So, laging namin na ipupush yung boundaries. Pero pasalamat kami after 5 years ay hindi pa rin po kami nakakancel. Actually, 2024 po kami po yung tinanghal ng Spotify na top comedy podcast sa Pilipinas. Joke lang yun. Ako, share ko lang po. Na-meet ko more than, pero kilala ko na si GD. Kasi nung nag-audition kami sa The Funny One dati. Tapos doon pa nalaman na madami palang nagsa-stand-up comedy sa Pilipinas. Tapos medyo ako parang, believe ka agad ako kasi doon sa The Funny One po, parang ang isi-showcase niya is you create your own material. Nung kasama namin si TJ doon din kami muna nagkakilala ng TJ. Yun ang gusto ko sabihin, kaya mataas yung respeto ko sa kanila. Kasi nung sinala kami ni TJ, naalala ko, magka-dressing room kami ni TJ, nakapulupot kami kasi hindi namin alam kung paano ba magsusulat. Ang hirap i-judge kung nakakatawa yung sinulat mo, yung sarili mong sinulat. Doon pa lang ang hirap na eh. What more papakita? Magkakaroon ka pa ba ng lakas ipakita sa tao yun? Yun yung mahirap na parte. Kaya nung nakilala ko sila, meron ako
ito pala yung mga stand-up comedian. Nakakabilib. Kaya, ngayon, di ba, nakaka-relate kayo, yung lumalabas dun sa bibig nila po naturally nakakatawa na. That's 10,000 hours of hard work and expertise. Yes. Saka yung funny one ay brainchild po ni Sherwin Benvenida. Yung writer din po ng pelikula to. So yan yung sinasabi ko kanina ever since talaga. So kung supportive ni Sherwin sa mga young and upcoming stand-up comedians and writers na namin yung projects to help us grow sa comedy scene sa Pilipinas. Yeah. Tapos yung nanalo ng funny one si Ryan Lems. Si Rock and Roll World. Yan. Kasama din sa pelikula to. May surprise, ano siya. Hindi na surprise, ano? Sabi ni Pepe, Ako na nag-surprise, no? Ang iksi na nga lang, sinabi mo pa eh. Wala na. Ikaw pala eh. At binilungan mo rin bago magsalita. Pero sir, si GP, nag-TV, nagkasama na kami sa TV noong 20... John and Martian. Dito ko siya sa John and Martian. Tapos, hindi ko pa alam na stand-up comedian siya. Pero, drawn na ako sa kanya dahil feeling ko nakakatawa siya, hindi pa siya nagsasalita. Kasi at first glance, sinabi ko ito sa podcast eh. Sorry sa sensitivity. Ginage mo yung tsura eh. Warning sa sensitivity. So, kasi natutuwa ako sa ano eh. Okay, backgrounder lang. Kami ni Marius, nag-aaral kami sa isang school na integrated. Ibig sabihin, kasama po namin yung mga special child. Kaya minsan, hindi na namin alam, baka kami din special. Baka, special kaya sila, wala tayo special. Actually, si Marius autistic po ang tingin sa akin. So, ganun po yung friendship namin. Tapos si GP, akala ko talaga may autism siya. O yung parang, ano yung tawag? Asperger's ba yun? Yung, parang ganun yung itsura niya, yung... Genius. Oo, parang siyang ganun. Tapos nakakatawa siya that way. Kasi ako na... Dati? Ha? Dati. Oo, tas yung mga hirit niya, parang feeling ko, isang genius na special child ang hihirit. Kinuha niya yung may pusa na, ano tawag doon? Yung taxidermy. Nakakatakot na naka-preserve na pusa. Tapos ginamit niyang pang-athlete. Parang nilalambing niya yung kadiri ng pusa. Nakakatawa kasi siya for me na something I think a special child would do. It turns out, nandun siya sa border ng genius and special, which is a very special place. Gusto ko lang i-iterate na yung sinasabi ni Pepe kasi we grew up in a school na at least 20% ay special child. Integrated yun sa amin. Magkakasama kami lumaki, mga kababata namin. Maybe more than 20%, hindi lang sinasabi sa amin. So parang ang point niya is, doon kami sa mga taong gano'n. So pag kinuha kita sa pelikula ko, alam mo na, bakit yung sabi mo. Hindi pa ang pelikula niya na pala ito. Pero that is a compliment that I will cherish. Kasi magaling to mga to, Rock of Ages pa lang, alam niyo na meron talaga. Teatro kasi. So ito yung last year na pag nakikita ko yung mga post sila, how grateful na ang dami mga teatro na pumapasok sa sine. Talagang ang ganda makakasama ng mga teatro sa sine. Ang kayong matututunan, ibang klase yung atake nila sa pag-arte, ganyan. And yung kung paano nila gampanan yung role, ibang klase. So, talagang compliment yung ganyan na makitaan ng special. Pero di ba, hindi malayo pag may wala salita ka na yun! Nasa ko eh! Pero, baka sabihin mo, niloloko lang kita. Gusto ko nga, niloloko mo. Kasi kung totoo yan, nasakit. Kasi para sa amin ang comedy requires certain level of madness, di ba? Sabi ni kung makinig mo lang ang tawanan namin ng comedy backstage. Oo. Doon kayo ma-offend. Pakilala na po ba nila? Pakilala ko na si siya din ang nagtayo ng Comedy Manila, si GB Labrador, na ngayon nagkakaroon na ng steady shows around Metro Manila na... The world. Gig sila sa Australia. At teka, si James, masyado natin binido si JB. Si James naman. Sino ka ba, James? ako naman po may Down syndrome.
Hindi, nakilala ko si James sa common friend namin, si Anina, na sinasabi ni Anina Rubio, magaling na visual artist. Sikat din to si Anina Rubio. Sobrang nakakatawa raw si James, pero hindi ko pa siya kilala. Tapos nung nakita ko yung picture, okay, sige, hindi, parang pwede, nakakatawa. Hindi ba na makikita agad sa mukha eh. Pero nung napanood namin siya ni Marius, well, inimbitahan ako ni Marius sa The Very Best of Comedy Manila. Siya yung last. Tapos sinasabi nila rin, ayaw nila talagang sumunod kay James. Gusto nila si James yung last. So bakit ganun? Siya ba yung pinakamagaling sa inyo? Kaya gusto niyo siya yung last? Hindi. It turns out, bukod sa napakagaling niya, grabe yung energy. Sobrang taas. Kaya kailangan niyo siyang panoorin talaga. Tsaka po sa lahat ng pelikula, nandun na po kami ni JB Labrador. Kasi bago po ipalabas yung pelikula, may MTRCB. Ando kami. So, nasa Avengers din po kami. Ano yung papanoodin natin? Before manood ng pelikula. Yung yung parang pamilya. Andun din si Donna, diba? Na si James nasa poster. Parang Indiana Jones. Sabi lang po ang artista mo kapanood niyo sa umpisa bago magsimula yung pelikula. Mas patindi yun. Lahat ng pelikula manyang kayo. Lahat po. Tubo natin si James at si JB, maraming salamat. Nakakatawa naman. Actually, nakakatawa po pag nagkakatrabaho yung mga ganito, no? Na lumalabas talaga yung kulit, yung saya. So we could only imagine how they are sa set pag magkakasama po na. Sobrang ang top 3 utos ng mga jowa niyo or asawa niyo ang talagang top 3. Sana umabot ng 3. Yung sinunod. Siyempre, yung wag pang babae. Yan. Sinusunod natin yan. Pangalawa, ano ba? Sa akin, hindi ko na maisip kung ano yung pangalawa at pangatlo eh. Kasi ang conjugal sa amin ni Kim, yung yung moral values na itataguyod namin bilang especially kakasal na kami, bubuo ng pamilya. So conjugal na conjugal yun. Hindi kami masyadong individual doon. Kasi ito yung moral values na itataguyod natin para pag nagkaanak tayo, effortless na. Ganun yung namin ni Kim eh. So yun sa akin. Always be kind. Tapos always tell the truth. And then pag-usapan yung mga plano together. Yun? Nice. Next. Don't na. Huwag ka mag-jamol. Siguro yung huwag banggitin yung pangalan ni Anina Rubio. Baka-explain, James. Bakit? Huwag nga. Oo nga, bakit? Huwag sa media. James? Ano ba? Siyempre, huwag magbabago. Kung magbabago ka, for the better, not for the worse. Makinalis ka, magitsaw na, sabihin mo. Diba? Hindi naman masama yan. Ginawa ng Diyos yan para mag-enjoy ka mag-isa. Alam mo ba? Para hindi na rin siya makulit. Oo. Safest means of sex yan. Diba? Ayaw na magkaroon ng anak, i-jackal lang. Saka kaysa naman babae ka. Oo, jackal ka na lang. Diba? Diba? Kaysa mag-drugs. Oo. Diba? Pag pinagpagkabangga mo yan, jackal na. So, be honest. Kung sila, kotse, diba? Ayaw mo, diba? Doon ako sa sopa. Ito sa sopa. Kaya may plastic pa yung sopa eh. Hindi ka alam yun. Hindi ka kinakaya. Ngayon pa lang ba nalalaman ng media? Tagal na ng media, ngayon nyo lang nalaman niya. Yun lang naman po. Simple lang naman ang buhay namin mag-usapa. Tatlo, no? So, iangat ang toilet seat pagka iiyak. Huwag ipasok ang sapatos sa living room. Tsaka, hugasan ng pinggan pagkatapos kumain. Sa asawa sa nanay.
Alright, salamat boys. Maraming salamat for answering the question. Tuloy po tayo. Next po natin magagaling from Stars Photog, Sir Alan Sancoman. Hello po. Good afternoon. Dito pa lang, nag-enjoy na kami. Paano ba yung movie, di ba? Yes. So, yung first question ko kay James sa kay JP, bukod sa napapanood namin kayo nasa MTRCB, Talk About Boy, di ba? Ay, asawa niya, no? I love you, Ana. Tanong ko lang po, saan mas challenging na magpatawa as a stand-up comedian or dito sa movie? First movie niyo po ba ito? Hindi naman po. May mga cameo roles naman kami sa iba't ibang mga pelikula, mga Andy Life, basta comedy. Minsan makikita nyo kami. Mga commercials din po. Nandun din kami sa mga commercial. Ano yung latest commercial? Hindi, ako kung hindi niyo po naaalala, ako po yung sinabihan ni Sue Ramirez ng pangit ka na, malungkot ka pa. Nung sinabi ng caster, para sa akin daw talaga yung role na yun. Kaya ginawa ko. Tsaka nasa Squid Game ka. Oo nga, nasa season po ako. Yung nanay ko po, kasama ko po yung nanay. Mukha ka. Diba? Kung napanood niyo yung Squid Game, di ba? Ako po yun. Nag-flashback bigla yung itsura. Ako po yun. At yung nga, dahil nga sa tiwala nila Direct Magis, nagkakaroon kami ng project, which is very grateful kasi mahirap mabuhay sa comedian, lalo na kung may pamilya ka, may pinapaaral ka. So ito ay napakasaya. Doon sa question ko, ano yung mahirap kung sa stand-up sa movie, mas mahirap yung movie kasi yung anticipation mo, hindi mo alam kung mag-reflect na as nakakatawa yung ginawa mo sa movie. So kailangan mo siya antayin, tapos kailangan mo siya panoorin with the audience dun sa sinehan. Doon mo palang malalaman. Sa comedy, like yung sinabi ni James kanina, pag nasa stage kami, pag bumitaw kami, doon namin malalaman namin agad-agad kung nakakatawa o hindi. Dito sa pelikula, antayin namin sa January 29 nga pala, antayin natin lahat yung nakakatawa yung ginawa. Diba? Pero yun yung difference. At yun yung maganda sa stand-up. Balam na namin kung ano yung hindi maganda o ano yung hindi uulitin, tapos babalik kami ulit the following day. Tapos sana mas tumawa na sila. Lagi ko rin tinatanong si Direk parang, kasi minsan, yun nga ang immediate ang response kapag live. So alam mo na agad kung nakakatawa yung binitawan mo o hindi. Pero pag sa movie, yung tiwala mo sa director ang pinaka-importante kung okay ba yung ginawa mo. Nung una kong sinasabi mo ba pag di sila natawa sa atin, kasalanan ng pelikula? Tama po yun. Magtiwala na lang din po kayo kay Direk. Pero, noong una ko nakatrabaho si Direk Mario sa isang commercial, sa mga hindi nakakalam, siya rin ang nag-direct nung sa RC Cola. Yung nag-viral na yun. Hindi mo alam yun? What a friend! Sa una mo RC. Mo RC. Tinanong ko si Direk noon na, pag sinabi mo bang good yung take, okay na talaga yun? Okay na. Kasi minsan hindi ka fulfilled dun sa ginawa mong acting. Pero nung sinabi naman yan, basta good ako, good yun para sa akin. Alam ko kung paano tumakbo yung buong pelikula, buong shoot. So, doon kami bumabangko as first na, pero ito yung first major role namin sa pelikula. Kaya doon kami talaga bumabangko sa tiwala kay Direk Marius. Thank you, James and Jim. Yung last question ko for Pepe. Tanong ko lang, sabi kasi kanina, di ba, paano yung transition mo from God to devil. Ngayon naman, ano yung mas challenging na role na ginampalan mo? Yung maging si Lods o maging si Satan dito sa movie? Ano po pangalan niyo ulit, sir? Sir Alan. Sir Alan. Mahirap po niya ikumpara eh. Ha? Sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Kasi... Oo, naapektuhan tatay ko. Proud na siya eh. Proud na siya dun sa Lods eh. Kasi talagang pagka may nagpa-picture sa akin, hihirit pa siya na parang kahit man. Siya yung gumanap na Lods. Sabi mo yung gagawin sa matas ni Ay, ko na yung feeling kasi galing ka sa award sa Lods, di ba? May award ka. Tapos,
nagpasalamat sa Diyos yung tatay mo, paano mo magka-award ka dito? Paano kung papasalamat sa Diyos? So yung medyo may dilema Lord, salamat, pinag-award niyo siyang demonyo. Mahirap siya ipasalamat sa Diyos. Galing mo pala, pag demonyo ka. Yun, so sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Pagdating naman po dun sa, kasi ang instruction po sa script pa lang sa Rewind, ang importante ay yung subtlety daw. Dito naman, over the top. Well, actually, minsan sumusobra. Pinapababa ni Marius. Pero ano po, yun yung main difference niya. So sa physicality, definitely yung demonyo. Pagdating naman po dun sa mga tiny details, yung si Lots. Pero yung kumpara siya na in general, mahirap po. Yun. Thank you, congratulations. Welcome, Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Maraming salamat po. Tuloy po tayo. Hi. Hello, my friend. Happy New Year, friend. Welcome back. Thank you. Kaya mo parang amoy virus pa. Nagkausap na tayo. Oo. My question ko sa'yo is, how religious are you in real life? Tsaka paano na-apektuhan yung faith mo, na-strengthen ba, or when you question some of your beliefs after doing this movie? Gandang tanong. Thank you. Favorite yung mga tanong mo rin. I'm not super sarado, charismatic, religious. Katoliko ako. It's because I wanna I wanna open up my mind dun sa ibang religion. Just in case. Para maintindihan ko kung ba't hindi niya gagawin yung ginagawa ko. For example, may kaibigan akong Muslim, may kaibigan ako na Buddhist, or born again. Actually or Iglesia ni Cristo. Diba? So, kaya hindi ako sobrang... Kasi yun yung mahirap pag masyado kang sarado, kaya siya sarado katoliko or sarado nakasarado ka Yun yung idea nun pinaka-idea nun So... Parang yung tatay ko, no? Parang yung tatay mo, di ba? Sarado Pero hindi, ganun talaga hindi natin mababasag yun Pag yun hindi natin mabubuksan yun, huwag na rin natin basagin yung kain na yun. So, ako, para sa akin, kaya dahil siguro mas open ako dun sa mga ganong idea, so mas welcome ako gumawa ng ganitong klaseng pelikula. Kung magkapalit man kami ni Pepe ng role dito, ganun din, gagawin ko pa rin yung role ni Pepe. Yeah. Thank you. Thank you. Baka Pepe wants to answer the same question. Pwede pong pakiulit yung buo. How religious are you and how did playing Satan affect your religious belief? Okay. Kasi yung parents ko po mga activists. Kaya po lumaki kami na mas leaning toward spiritual kaysa religious. Yung mother ko po, nung teenager ako, meron po kami family prayer regularly na there was a time dahil peace worker siya, she works with different religions, we read both the Bible and the Quran. And we see the similarities and we honor the similarities. Yan po. Kasi we strive for unity as a peace worker. Kaya pagdating sa religion, we also strive for that. Yan po. Diversity. Yes. Gusto ko lang share yung sa mga moments, di ba nag-play siya ng demonyo and then meron silang interaction ng lead. Even, ewan ko kung maalala ito ni Gerald, pero may mga times na habang nag-aantay kami ng call to shoot, may mga lines na pag-uusapan namin na i-discuss na bakit ito sinabi, ano yung ibig sabihin nito para sa'yo. So, may discussion siya amongst the cast, yung mga lines yung hindahan nilang dalawa. Like anong line? Ay, di ba pwede sabihin? Si Derek lang ang spoiler today. Pero there are some lines that I hope, ako personally, na yung mga audience will also discuss amongst themselves. Kasi ang ganda rin niya pag-usapan. It helps with your belief also. Or will spark discussion. Oo, so may mga ganun siya na ako na-appreciate ko as someone that is also finding yung kung saan ang path ng religion ko and yung relationship ko with God. So it helps kasi when you hear yung mga story ng iba, saan sila nanggagaling, sa mga isang linya lang. Like, bakit sinabi niya to? Ba't ito yung sinabi niya? And then,
nag-discussion na kami, kasi ganito yan, ito. Wow. Sharing na. So, ang ganda. So, that was one of the moment na na-appreciate ko dun sa set amongst mga cast and crew. For GB and James, nakakaaliw kayo, parang kayong the next Jokoy. So what do you think of Jokoy's success? Or do you intend to follow his path? Yan. Maganda to kasi walang pweng na to eh. Napakagandang topic. Thank you for the questions. Well, Jokoy's success, we will always celebrate Jokoy's success as he always represents the Filipino culture. Kung ano yung ginagawa ng Comedy Manila sa pag-promote ng stand-up, ang laking tulong ni Jokoy kasi tinaas niya yung awareness ng Filipino sa stand-up. So dati kasi pag magsiset kami, sabihin pa namin, observational, hindi kami manlalait, wala kang makukwento lang kami. Now, sabihin lang namin, kaya rin si Jokoy, yan, gagawin namin yung parang style ni Jokoy, pero mas lower budget. So it really helped us. And we wish him more success in what he does. And hopefully, ma-paint niya pa yung kultura ng Pilipinas sa kanya because it really helps us as a nation, as a country, as Filipinos. Konting pride ba na madala niya yung kultura natin sa iba't ibang lahi. Mismo. Baka may sabi ako eh. Hindi, sana lang kaya Jokoy, kung nanonood ka man Jokoy, no? Hindi ko nanonood si Jokoy sa camera. Sana mag-deep dive ka pa sa experience ng mga Pinoy. Kasi ang experience si Jokoy is more of film experience. So sana, para mas makarelate pa ang mga Pilipino sa'yo, mag-deep dive ka pa kung ano ang kultura natin. Kasi hindi lang kami, ang Pilipino ay hindi lang para sa mga accents, hindi lang kami adobo, yan. Mas marami pa, mas malalim pa ang Pilipino para sa iyo. Kaya sa mga gustong makaranas ng ganitong klase ng stand-up comedy, mapa-political man, mapa-religious man, lahat ng klase ng tungkol sa Pilipinas, manood po kayo ng mga local comedians ng Comedy Manila. Dahil dyan kayo mas makaka-relate. Kasi yung mga rice na ganito lang klase, yung mga lumang-luma na yan. Nagka-rice cooker na tayo. Oo, nagka-rice cooker na yan. Parang mas yung kunyari, mga hinaing natin sa gobyerno, na wala naman kami ganung hinaing, ha? Iba kami. May mga klaseng ganun, mas makaka-relate po kayo kapag nanood po kayo. Kasi yun talaga yung problema ng Pilipinas na itinatake ng mga katulad ninyo na nakakaranas din ng problema. Mas makaka-relate po kayo. Yun lang po. Thank you very much. Salamat po, Miss Dali. Miss Dali. Thank you po. Idol ko po kayo. Maraming salamat, Miss Dali. Thank you, guys. Gigil talaga. Congrats sa new movie, ang ganda ng trailer. Okay, so, 10 utos. Kung dadagdagan yung 10 utos ng isang utos, ano yung utos na yun? Lahat ng cast. Kung may gusto kayong idagdag sa 10 utos, anong utos mo? Thou shall honor thy planet. Yes. Ako po, thou shall not be righteous. Kasi yun ang kaiba, yun ang sa ating mga tao eh. Kaya feeling ko, itong pelikulang to, tumitira ito sa mga tao masyadong righteous, masyadong mas religious ako kaysa sa'yo. Dahil matuto tayo makipagkapwa-tao. Hindi katulad ni Joe. Hindi, joke lang. Joke lang, wala yun ha. May hugot. Sino pa? Actually, for a comedian, thou shall not be too sensitive. Diba? Parang dapat matuto tayo na accept na there are things that ganyan talaga siya especially comedy. Hindi siya dapat i-restrict, dapat enjoy natin siya for what it is. So pag nilabanan natin yung comedy at binigyan natin restriction, then sinusuppress natin yung humor na hindi siya nagsishine. So let us all learn to accept what comedy is here for. Diba? Talagang hindi siya
nilagay dyan para komportable tayo lahat. It is to shake us, to make us think, to make us laugh at the same time. So malaking importansya sa buhay ng tao. So yun yung kaya thou shall not be too sensitive. Thank you. Ninje? Ano ba? Siguro in connection dun kay James, yung thou shall not be righteous. Parang, ako naman, parang you should be open-minded to all the possibilities of your reality as of the moment. Para walang division. Diba? Hindi ka relihiyon, kultura, tradisyon, yan yung muna. Kaya nagkakagera. Pag nirepress mo yung sinabi ni Jay sa ibang religion, pwede siyang, thou shall not condemn something that you don't understand. Very well said. Yeah. Good answers kayo lahat. Okay, so good luck sa movie. Thank you. Maraming salamat po. 29 po, 10 utos kay Josh. Kakaibang comedy movie ang mapapanood po ninyo. Template. At kakaibang Gerald Napoles po ang mapapanood ninyo. Kakaibang Pepe Herrera at lahat kakaiba po. Hindi, pero ito na yung pinaghirapan po namin ito. Ano pa ba yung mga templates? Riot sa Katatawanan. Inihahandog ng Viva Films sa Anima at Arcade. Yan po, sana po ang lahat masuportahan po ninyo para mas maging open pa tayo sa mga posibilidad. Lalong-lalo na sa mga taong sarado, religyoso. Ito ang pelikulang para sa inyo. At prepare to laugh, to cry, and be and pray. Yeah. Sinabi niyo lahat, January 29, pelikula Filipino ngayong taon ay comedy, pinagandaan, sinulat ng isang magaling na writer, Sharon Benvenida, directed by isang mahusay na comedy director, Marius Talampas, at pinagpipidahan ng napakahusay, napaka-special ng mga artista, lumawiyawan. Pero sana po itangkilikin ninyo at sigurado kami mapapaisip at mapapatawa kayo dito sa pelikulang ito. Talagang sapul sa puso at sa paniniwala. Yes! January, kita-kits po tayo sa regular screening, block screening, premiere, kung saan man, basta kita-kits po tayo sa sinihan. And we will share more details about the movie itong mga susunod na araw. Kung pwede po nyo i-reshare, we would appreciate it. Maraming salamat po. 9. 10 utos kay Josh ang pagbabalik tambalan. O, diba? Pepe Herrera at Gerald Napoles. Wow! Love team! Kasama ang batikang direktor ng pangarap kong hold up, Maris Talampas. Diba? At gusto ko lang sabihin, bukod sa nagkaroon kayo ng patikim ng kung ano ang gano'ng kasaya at gano'ng ka-truthful yung pelikula. Kasi honest na mga opinion natin dito. So sana po masuportahan nyo kami. Makanood din kayo. Especially pag nakanood kayo, malalaman nyo kung anong klaseng pelikula at tama na panoorin siya. Kasi eto, naniniwala ako dito, word of mouth. Makakatulong ang word of mouth dahil siguradong maganda yung pelikula. At isa sa, hindi ko alam kung napansin ng cast at ni Derek, nakakatuwa itong pelikula nito dahil ito ang epitomya. Nakagaling lang natin sa isang himala eh. Ito ang epitomya ng pag-crossover ng live performers into movie. Kami po ni Pepe, theater actor. Sila po ay stand-up comedians. So, ibig sabihin, nagta-transition, nagka-crossover na lahat. Nakaka-proud lang dahil magandang i-showcase at malaman ng buong Pilipinas na hindi tayo nakakahon sa isang uri ng talento. Malawak po. Maraming talented na Pinoy. Sikat na sikat po tayo sa ibang bansa. Thank you. In short, kakaibang Gerald Napoles. Sure, yes. Apan po na. Ayan, 10 utos sinulat ni Sherwin Buenvenida. So, huling pelikula po niya ito before siya sumalangit. Panood tayo sa January 29. Kasama rin namin, aside from this cast, no, ang dami nating talented. Kasama ni GB at ni James si Alvy Casino na I think first comedy niya to. Nakakatawa. Galing.
Kasama rin natin si Bobot Ortiz, Irma Adlawan, Ashley Rivera, Debbie Garcia, tapos andito rin Expendables Time, kung familiar kayo. Tsaka may mga iba-iba pang mga cameo ng mga, hindi ko na isuspoil, mga cameo ng mga Piolo Pascual, sikat sa internet, no? So, yun, panoorin po natin. Hindi ko siya iaano as comedy lang, this is a drama comedy. So, kung hindi siya yung style mo ng comedy, hindi ka matawa, okay lang kasi may matututunan ka pa rin, no? Drama pa din siya. At kung hindi ka naman makarelate mo sa drama, okay lang, pwede kang matawa as comedy siya. So, hindi siya puro kagaguhan lang, no? May ano siya. Maganda siya, maganda yung sulat ni Sherwin. Riot sa katatawanan. At sa katatawanan. Maraming salamat, Direk. Ladies and gentlemen, casting director, please go to the front for another photo op. Our final photo op for today. Please go ahead. Our media friends, go ahead po. Labas na natin ating cameras, phones, and everything, and capture this moment. And please do use our hashtags. Please do not forget to use our hashtag. Hashtag Sampuputos Media Conference. Hashtag Sampuputos kay Josh. Ayan, go ahead. Sige po. Tingin po tayo. Angulo na lang po tayo dito sa area kung saan marami po tayo mga photographers po right now, no? Yan. Sige po, go ahead. It's a trailer right after our photo. Go ahead po. May isa-isa. Doon muna. Ayan. Tingin po doon. Tingin. Oo.